Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Edina Annalise Bidayawan. Ako ay isang mag-aaral mula sa ika-11 baitang ng klaseng Brother Alberto Maria. At ang nasa aking tabi ngayon ay walang iba kundi ang ilaw ng aming tahanan na aking kapanayam sa araw na ito. Maaari niyo po bang ipakilala ang iyong sarili? Ako po si Rowella Berha Dayawan, ang ina po ni Edina. Ako po ay isang broadcast journalist na nagtatrabaho po sa Cotabato City at sa buong Maguindanao. Ngayon, simulan na natin ang ating panayam. Unang katanungan, ano ang wikang ginagamit sa pakikipag-unayan sa bawat isa? Ang ating wikang ginagamit sa pakikipag-unayan sa bawat isa ay Filipino, kung saan ito ay halo-halong dialekto na ginagamit ang Tagalog, Bisaya, Ilonggo at Maguindanaon, kung saan ito yung dialect na ginagamit natin dito sa Cotabato City at sa Maguindanao. Nagagamit natin ito sa komunikasyon ng lalo na sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapitbahay, at sa ating komunidad dahil ito yung common na ginagamit. Minsan nakakabanggit tayo ng salitang Bisaya, Ilonggo, Maguindanaon, kahit na Tagalog yung ating pagbanggit o pagsalita natin ng pag-communicate natin sa bawat isa. Like yung usually sa Cotabato City, yung gani, na hindi naman yung talaga pure Tagalog na ginagamit sa Luzon. So, iba-iba na yung salita na ginagamit natin dito sa Cotabato City. So, depende po yan kung sino ang kausap natin. Katulad ko, dahil ang profession ko ay isang journalist or broadcaster, ang kausap ko yung mga politiko, mga teacher, mga doktor, abogado. So kung ano yung language o yung dialekto na ginagamit nila, yun din yung inagamit ko sa kanila. Kung gusto nila ng English, English speaking din tayo. Kung Tagalog, Tagalog tayo. Kung Maguindanaon, Maguindanaon tayo. Ang importante po dito ay yung magkakaintindihan kayo. Pangalawang katanungan, sa anong paraan natutunan ang iyong wikang ginagamit mo? Natutunan ko ito syempre sa ating mga magulang muna dahil sila yung unang nagturo sa atin kung ano yung pagsalita, dahil yung mama, papa, yung anakad, takbo, usually sa magulang natin yan natutunan at na-develop na lang yan o na-i-enhance yan siya sa ating paaralan kung saan tinuturoan tayo ng ating mga guro sa ating mga dialekto, sa ating mga takdang aralin at sa mga kaalaman na binibigay sa atin ng ating mga guro na natutunan talaga natin din sa paaralan. Pangatlong katanungan, ano ang mga tradisyon at kultura na natutunan mo mula sa iyong mga magulang na nadala mo sa kasalukuyan? Ang mga natutunan ko na mga kultura at tradisyon sa aking mga magulang ay yung pagsasalitaan ng po at opo, lalo na sa ating mga kamag-anak, mga nakakatanda sa atin. Yun yung paraan o respeto na ibinibigay natin sa kanila. At maliban doon, yung pagmamano, nandyan pa rin kung saan namin nagmamano tayo sa ating mga lolo at lola, tito at tita, at sa iba pang mga tao na malapit sa atin na mas matanda sa atin. Ito pa rin ay nagpapakita ng respeto sa ating mga nakakatanda. Isa rin po dito yung pag-uwi po ng ating mga anak ng 6 ng gabi kung saan kinakailangan lahat ng mga anak natin ay nasa bahay na. Hindi lang po yan para sa kaligtasan, pero ito yung sign ng respeto at pagmamahal sa magulang na hindi natin makikita yung mga anak natin na palaboy-laboy o nagtatambay pa sa labas, nandito na sila sa loob ng bahay. Pang-apat na katanungan, paano mo napapahalagahan o pangalagaan ang mga kultura at tradisyon na pinamana ng iyong mga magulang? Pinapahalagaan natin ito o binibigyan ng halaga sa pagtuturo sa ating mga anak dahil isa itong paraan na maging mabuting tao din sila at nakakatulong din ito sa kanilang pagkapwa-tao. Para sa ating huling katanungan, ano ang maaari mong gawin upang maisulong ang iyong wikang kinagisnan? Maisulong ko ang wikang kinagisnan sa pagtuturo ito sa ating mga anak dahil doon naman talaga yung dahilan kung paano natin mabigyan ng magandang komunikasyon, magandang pag-uugali, magandang kinabukasan ng ating mga anak. At dahil dyan ay nakakatulong din
yung pagpunta o yung kanilang pag-aaral sa mga paaralan. Dahil dyan ay nagiging bihasa yung mga bata sa wikang aming kinagisnan at magagamit nila ito sa pang-araw-araw nila. At dito nagtatapos ang ating panayam. Maraming salamat po sa pagbigay ng iyong panahon at pagbahagi ng iyong mga karanasan sa amin. Maraming salamat. Matapos kong hiniyan ng panayam ang aking ina, masasabi kong napakarami kong natutunan mula sa kanyang mga binahaging kaalaman at karanasan. Natutunan ko ang kalagahan ng wika, kultura at tradisyon, pati na rin ang wikang kanyang kinagisnan. Naunawaan ko palalo na ang wika ang dahilan kung bakit nagkakaisa tayong lahat. Ito ang nagsisilbing tulay upang tayo ay magkaunawaan, katulad ng ibagit ng aking ina na ang wika ang nagpapadali sa kanyang pakipagtalastasan sa kanyang mga kapwa. Kanyang ibinahagi na nag-iba ang wikang kanyang ginagamit base sa kanyang kinakausap. Pagdating naman sa usapang tradisyon at kultura, ay kanyang sinabi na ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng identidad, kung saan at sino tayo bilang mamamayan ng isang lipunan. At dahil sa wika, ay mas lalo itong lumalago at nagbibigyang halaga. Isang halimbawa niya rito ay ang pagmamano, na isa sa mga kultura at tradisyong ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang, na sumisimbolo ng pagbibigay respeto sa mga nakakatanda. Binigyang halaga niya ito kasama ng mga iba pang kasanayan na kanyang natutunan mula sa kanyang mga magulang sa paraang paggamit at pagturo niya nito sa amin, ang kanyang mga anak, upang aming patuloy na gamitin sa aming mga buhay. Dahil dito napagtanto ko na mahalaga ang paggamit ng wikang ating kinagisnan, dahil ito ang nagsisimbolo sa ating mga kultura at pinagmulan. Sa pangkalahatan, nagagalak ako sa panayam na ito dahil hindi ko lamang natunang kilalanin, pahalagahan at mahalin ang aking wikang kinagisnan kasama ng mga tradisyon at kultura nito, kundi nakilala ko palalo ang aking ina. Nakita ko kung paano niya pahalagahan ang wikang kanyang kinagisnan at kung paano niya ito nagagamit sa kanyang pang-araw-araw. Hindi ko inaakala na napakahalaga pala para sa aking ina ang wika, lalong-lalo na ang wikang kanyang kinagisnan. Natutuwa ako at nagpapasalamat sa Poong May Kapal na siya ang naging magulang. At yan lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Naway, marami po kayong natutunan sa ating panayam. Hanggang sa muli, paalam!